Pero nagbabalik ulit sa Tech TV. Ito guys, meron ako ditong gagawin na Yamaha Mio Soul i 125. Issue nito, puputok ang fuse pagka ginagamit ko, lalo na pagka nata-traffic, biglang nawawalan ng supply guys, power. Ito guys, yun 10 amperes. Nilagay ko na yun ng jumper muna na 3 hibla ng standard wire. Yan guys, i-start ko muna. Yan, nag-start siya. Ayun, pagka ginalaw ko yan na pakaliwa, doon siya namamatay. Kaya yun, na-analyze ko na may sumasaya dyan pagka ganun. Kasi yan guys, yan, namamatay siya. Lalo na pagka papasok akong pakaliwa, yun, namamatay guys. Tapos tinatabi ko, nalagyan ko muna uli ng fuse para makaalis ako. Kasi pagka ganyan, pagka wala kang basic na alam sa mga electrical, iiwanan mo or kaya tatawag ka ng gagawa. Yan guys, so yan, putok na siya. 3 hibla lang ng stranded wire para, kasi pagka dinirect mo yan nagmumula yung mga sunog ng motor kasi babaga yan. Tapos yung mga wire yung mag-iinit yan, nagmumula yung guys. Yan, ito nano ko na guys. Yan yung nakita kong may balat kumakaskas siguro yan dyan sa may clamp dito na pang-ipit sa wire guys. Ayan nabalatan na siya, kaya kumikis-kis siguro yan sa body, kaya puputok ang fuse. Open na siya yung wire. Yan guys, ito yung nagka-clamp sa kanyang magpit yung pagkaka niya guys. Ito yan ito yung nakita kong open wire na siya. Dito sa taas okay naman. Pagka ginalaw nung nag-travel kasi ko papunta sa kabilang pabrika, yan guys, ilagyan ko na ng yan putol dati kasi namatayan kami sa tapat mismo ng yan guys. Check ulit, namatayan pala kami sa tapat ng repair ng mga motor. Bumili ako ng bumili ako ng tawag dito ng fuse. Ang sabi dito ros may manubila sa taas. Sabi niya meron kaming gawaan dyan, pero ako binuksan ko to at nilagyan ko muna ng fuse, pero pinagana ko ulit. Hindi ko pinagawa doon guys. Kinabukasan sa ginawa ako mismo gumawa kasi basic naman may sipro na konti lang naman ang wiring ng motor. Yan guys, nalagyan ko ng solution na electrical tape. Basic lang naman kasi ito sa mga may knowledge sa mga wiring, lalo na sa mga sakyan. Yan guys, nalagyan ko lang ng electrical tape, tapos nalagyan ko ng protection dyan na pagka nakalagay kasi yan dyan, naiipit sa dyan ito mismo naiipit, hindi kasi kasama dyan sa mga maraming wire sa labas yun. Okay naman dito sa taas, kasi parang electrical tape na kasi ang nilagay dito ng nag-manufacture dito guys. May mga lumuwag, may mga nag-loose connection dito. Yan po lang siguro tatagtag yan guys. Nilagyan ko na yan, bago jumper lang muna para matrace ko kung anong problema. Start ko ulit, isip lang kasi minsan pagka ginagamit ko, kasi pag namatayan ka, lalo pag hindi mo alam, matatakonta ka na yan. Yan, power na guys, start na siya. Ulit yun yun na siya guys, na lagi ko yun lang. Yun ako na guys. 2 linggo ko na pala itong ginawa guys. Ginagamit ko na to bago ko in-upload. Ayan lalagyan ko lang siya dyan ng protection na isolation. Lagyan ko lang siguro yung interior guys ang ilalagay ko dyan. Parang lang dito, isolation lang dyan sa ito kasi napakahigpit yung clamp na yun guys, yung mag-iipit magaan yung clamp na ito. Yan
High-fit yan dati, tapos naka dyan yung kable, kaya yun nabalatan siguro vibration minsan sa mga lubak. Tanong-tanong din ako sa alam dito sa ganito, ang sabi sa akin dalhin ko daw sa mga ano, kaya naisip ko ako lang guys gumawa kasi minsan pagka alam nilang wala kang alam kung ano-anong gagalawin nila dyan eh. Ito guys ang nilagay ko na yung solution, yung yan o, hindi ko na pa nakita paglagay sa inyo. Binalot ko lang dito sa wire sa pagitan ng yung magkaklam sa kable. Yan o, medyo masikip yung dati kasi medyo binukang konti yung ano, ito binuka ko yan. Okay na yan, obserbahan ko siya. Yan. Kasi dati napakahigpit yan, kaya siguro siyempre pagka matagal na yung unit, yung mga kable lumulutong din yan sa init eh. Yan guys, protection lang sa dyan para may rubber sa dyan na hindi tatama mismo sa kable yung ano. Interior lang guys na pinulupot ko yan bago ko nilagyan ng cable tie. Hindi ko na binuksan tong cover dito para walang hassle. Kinapaka-paka na lang guys para madali kong ibalik yung cover. Basic lang sa mga ganito. Analyze mo muna kung anong pinagmumulan. Doon ka na po focus kaysa naman kung anong pagbibintangan mo dyan. May nagsabi kayo sa akin, ibang sinabi. Hindi ko naman alam yung ibang trouble dito, pero pag sa electrical may kaunting alam tayo dyan, kaya ako na mismo gumawa guys. Kasi nung nasabog ako yung mga equipment, mga crane na yan, malalaking crane, kami mismo gumagawa yan, napakaraming kable, tapos mga equipment, mga sakyan, yung medyo may basic na alam tayo dyan guys. Kaya naisip ko na ako na mismo gumawa nito. Share ko lang sa inyo kung paano ko nagawa yan guys. Kasimple lang. Lagi akong napuputukan ng fuse nito. Kada alis ko, pagpasok ko pa kaliwa, doon namamatay, tatabi ko. Kahit napadyakan mo, i-kick mo siya, ayos siya mag-start. Kaya binubuksan ko talaga yan guys, nalagyan ko panibagong fuse. Nakauwi na, kada isang araw lang naman namamatay yan akong isa, minsan dalawa. Tatabi ko, ito trouble ko, nalagyan ko ng panibagong fuse. Pero naisip ko, delikado, kaya yan, ginawa ko na mismo guys, ako nang tumira. Yung babalik ko na siguro guys, lalagyan ko ng panibagong fuse na bago na 10 amperes, bago na mismo lalagay ko. Ito na guys, bago na yan. Salamat pala sa mga nagsusuporta guys, sa mga bago, sa mga datihan, sa mga silent viewer. Maraming salamat sa inyo guys, mga supporter ko. Maraming salamat sa inyo mga idol, mga guys, mga boss. Basic lang naman sa mga ganito, pagka analyze mo kaunti kang knowledge sa mga ganito, magagawa rin. Mga basic lang naman ang mga. Salamat guys sa panonood nyo, sa mga sumusuporta lagi sa akin. Shout out sa inyo mga idol. Hindi ka naman isa-isa. Maraming salamat sa inyo. Salamat po sa mga nanood. Thank you for watching.